So, ngayong episode naman natin ay pag-uusapan natin yung mga vital terms na kailangan natin malaman sa pagtitrade. Ito talaga yung majority terms na lagi natin makikita kasi ito yung gagamitin natin para malaman natin kung magkano yung i-risk natin, magkano yung ipapasok natin, magkano yung kailangan nating pera, and magkano yung mga amounts na kailangan natin para mapatakbo natin yung trading natin. So, una-una yung leverage. So, from the word lever, no? So, alam niyo yung lever. Ito yung something na tumutulong sa atin para mapagaan natin yung isang trabaho. So, for example, yung pintuan, hindi natin siya mabuksan, di ba? So, kakailanganin natin ng isang crowbar o yung bakal na mahaba. Tapos, ipapasok nyo doon sa pintuan. Then, kailangan yung ipihit na ganun para magbukas yung pintuan. Kasi kapag kamay lang gagamitin nyo, mahirap. Pero kapag may lever, matutulungan tayo magawa yung trabaho ng mas mabilis. So, ang financial term ng leverage, mga Lodi Cakes, ito yung ability to control a large position in the market kahit maliit lang yung capital natin. So, usually ito yung mga ratio na nakikitang 1:50, ito 1:50, 1:100, and the more na mas mataas yung leverage natin, mas mataas yung potential gains and potential losses. So, yung leverage nakadepende ito kung gaano ka nakatagal mag-trade. Alam mo na paano mag-calculate ng mga sizing mo kapag nagte-trade. So, for example, kung meron tayong leverage na 1:100, pa nagpasok kayo ng $1,000 capital, pwede kayo mag-control ng position ng up to $100,000. So, that's why 1:100, no? Basically, parang minultiply lang ng 1,000 times 100 is 100,000. So, margin, mga Lodi Cakes, ito yung pera na kailangan natin para ma-open at ma-maintain natin yung trading position. So, basically, yung margin, ito yung collateral, no? So, for example, gusto mo mag-trade ng Bitcoin and ang required margin dun is, sabihin natin, $100, no? Meron ka lang $10, then hindi mo ma-open yung position na yun kasi masyadong malaki para sa capital mo. So, for example, yung margin, nagpasok tayo ng $10, no? Kapag natalo tayo or nanalo, yung $10 na ibabalik yun sa capital natin. So, hindi mawawala yung margin natin kasi yun yung nagbabase kung gaano kalaki or kaliit yung pwede nating i-trade sa market. Kaya dapat meron tayong sapat na capital, mga Lodi Cakes, para kapag nag-require sila ng ganong kalaking margin or maliit, ay kaya natin siyang i-cover, no? Next is yung lot size or yung units. So, ito yung pinaka-common term na lagi natin maririnig dito. So, in easy term, ito yung parang multiplier, no? So, for example, mga Lodi Cakes, mag-open tayo ng 1 lot size, as in 1.00, no? Sabihin natin, 1.00 lot size. Ang isang 1.00 lot size, mga Lodi Cakes, meron tayong $10 movement every 1/5 movement. Okay? So, ito yung tinuro natin ng last video, no? So, for example, sabihin natin, tumaas or lumipad yung asset ng 10 pips. So, meaning, 10 pips times $10 is equals to $100. So, kung sa 1 lot size, nag-buy ka, tapos lumipad siya ng 10 pips, then kumita ka ng $100. Okay? So, kaya mag-alala, mga Lodi Cakes, kung nakakalito man to sa umpisa, matututo din tayo dito along the way, no? Kasi di naman tayo magmamadali dito. Iti-take time natin to dito sa course, tuturo ko kayo, and especially kapag on hands na tayo nagtuturo, no? So, basically, yan yung lot size. So, yung 1 lot size, mga Lodi Cakes, no? Yung 1.00, katumbas yan ng 100,000 units. Okay? So, pinapakita ko lang dito yung units, no? Yung conversion niya. And yung mini lot size, ito yung 0.10, katumbas niyan is 10,000 units. Okay? Tapos yung 0.01 o yung micro lot size na tinatawag, katumbas nito is 1,000 units. So, the more na mababa yung units mo, the more na mas mababa yung galaw ng pera. The more na mas mataas yung units mo or yung lot size mo, mas malaki yung galaw ng pera. So, depende pa rin yan sa risk management natin kung anong pipiliin natin dito. Number 4 is yung realized and unrealized P&L. So, yung P&L, ibig sabihin yan is profit and loss. Okay? So, pag sinabing realize, ito yung, from the word itself, no, parang na-realize mo na, no, parang nangyari na. So, ibig sabihin ng realized profit and loss, ito yung katapos mong i-close yung isang position mo. So, for example, nag-trade ka,
negative $20 ka na, then kinlose mo na yung position, tapos ka na, then meron ka ng realized loss ng negative $20. Okay? Kapag nanalo ka naman ng $100, kinlose mo na, then meron ka ng realized $100 win. Okay? So, papasok na yun sa account mo. Kapag sinabing unrealized, bali opposite ng realized yan, hindi mo pa sinasara yung position mo. So, for example, nag-open ka, currently negative 50 ka. Unrealized pa siya hanggat hindi mo siya i-close. So, meaning, pwede pang lumaki yung talo mo or pwedeng mabawi yan, pwedeng maging panalo pa yan, pwedeng maging positive mamaya. So, hanggat hindi mo kino-close yung position, unrealized profit or loss yon. Okay? So, ganun lang yung realized and profit. So, dito papasok yun naman yung equity. So, yung equity, mga Lodi Cakes, ito yung nagre-represent ng current value ng trading account mo or capital mo, kasama dito yung open profit or losses. So, for example, meron ka $1,000 sa trading account mo. Currently, negative $100 ka. Ang lilitaw sa baba is $900 na lang. So, pinapakita niya lang dito kung magkano na yung account mo if i-close mo na yung position na yon. No? So, depende kung panalo or talo. Pero ganoon na kasimple yung equity. So, yung free margin usually mga Lodi Cakes, nagagamit lang natin ito kapag marami tayong position na ino-open. So, for example, meron kang 5 position. Gusto mo pa mag-open ng isa. Kapag yung free margin mo is $10 na lang, tapos yung ino-open mong isa is required ng $20, then hindi mo na ma-open yung trading na yun. Hanggang 5 na lang yung pwede unless bababaan mo yung lot size mo, no? So, ganun nag-work yung free margin. Pinapakita niya lang kung ilang margin na lang natitira sa'yo para makapag-open ka pa ng another position. Then lastly, yung position size. So, position size, ito yung total amount ng asset na hino-hold ng isang trader sa isang trade. So, usually yung position size, makikita natin ito sa mga exchanges o yung pagtitrade ng crypto. Okay? So, basically, position size, dito mo makikita kung ilang Bitcoin, ilang Cardano, ilang Ethereum ang tinitrade mo sa isang derivatives. No? So, nade-determine din dito sa position size kung magkano yung kikitain mo in the future. So, mag-take notes na muna kayo dito mga Lodi Cakes, and along the way, matututo din tayo, masasanay din tayo kung paano gamitin ito. And yun lang, kailangan lang natin malaman kung ano yung mga ibig sabihin ng each term na to.